ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Your Okay? Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po, Continue. later on po, nung bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag yun nang tuloy kasi merong utos sa taas sa Malacanang. Sinong nagutos? May binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa, yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpaano sa kanya. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino? ng ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako, nagpatawag sa'yo? si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon. Kung saan i-brief ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung Director General ng PIDEA? General Serapio, sir, during the past Senate hearings, your name was mentioned by Mr. Morales. According to him, the Law Enforcement Security Integration Office invited PIDEA for a briefing on its operations sometime in 2013. According to him, the Law Enforcement Security Integration Office invited paulit-ulit pala ito. Sir, do you remember attending said PIDEA briefing? Who was present during the said meeting? Opo, before Mr. Chair, You have an opening statement, sir? Can I have Yes, sir. just, Yes, just sir. an opening statement? Go ahead, sir. Go ahead. Very much related po dun sa issue at hand. Yes, sir. Go ahead, sir, please. Tungkol sa pagpunta ni Mr. Jonathan Morales po sa Malacanang. Yes, sir. 2013, may nangyari po. That's why the issue did not try to gather information about it. So Licio, in its own initiative, extended an invitation to Mr. Jonathan Morales of the PIDEA. This is the reason why, to shed light on the issues being raised by him before the various media outlets against the then leadership of the PIDEA. Yun po ang dahilan. Kasi naadala na po ang issue within PIDEA sa labas. And of course, being the office of the President is of course directly supervising the PIDEA and the office of the President. Kaya po siguro po Mr. Chair, katulad po ninyo, nagpa-snappy po ako noon.
So ang ginawa ko po ay nagpatawag po, pinatawag ko yung mga actors dito. Oh, and I think one of the actors is here present also. Kaya ano po. So of course, ang intention ko po yun ay bigyan ng information ng ating executive secretary kasi baka matanong ng presidente, bago lang yung opisina ninyon. So I wanted to gather information. This is more of a clarification lang po. In fact, I don't know if I can still remember it. It was never an investigation or even as someone. It was an invitation lang para makuha po namin yung mga ano na yon, mga impormasyon. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? I do. Thank you very much, sir. Please take your seat. Magandang hapon po. At kino-confirm po namin na tinawag namin yung dalawang partido. Actually kasi magulo na yung media. Nasa media. Sinong dalawang partido? Yung po si Jonathan Morales, who's on media. Para ngayon din, marami siyang sinasabi against the PIDEA leadership. At that point po si General Kakdak, no? General Kakdak. Po, just to shed You light. confirm this? Kasama ka doon sa meeting na yun? Pero hindi po magkasama, magka-separate po. Magkasiparate. Separate po. Hindi sila nagharapan Hindi po, dyan sa... hindi po. So he was, Sinong naunang kinausap mo? Sila Jonathan Morales. Okay, please continue. Kami pong tatlo. And then when he came in, as everybody else, we were expecting some evidence. Kasi ang allegation niya, inilipat siya. Hindi naman kami naglipat sa kanya eh. Inilipat siya from his assignment dun sa big operations into community drug prevention. Kasi ang allegation niya, parang hawak yung PIDEA ng mga sindikato. So we expected na meron naman siyang konting papakita sa amin. Wala naman siyang pinakita, allegations lang. Wala ho siyang ebidensya, kaya hindi na ho namin din na-pursue yung mga allegations against the PIDEA leadership. And then we asked PIDEA leadership, meron din naman silang counter complaint against him at inexplain nga nila kung bakit siya natanggal doon. And we thought, alam na namin yung nangyari. We can answer ES question if he had any, or even the president. And so that was the end of it. And we said, sige, internal process na yan. Nag-complaint naman sila, may admin case or criminal case. Siya naman pwede mag-complaint. So hindi na po namin ginalaw yon. So may I just clarify, Mr. Chairman? So it is your testimony that number one, walang kinalaman dito sa pre-operation report na tinatawag na PIDEA Leaks yung pagpapatawag sa kanya. Number two, ang alegasyon niya ay walang ginagawa ang Malacanang. Nakabaliktaran tila ng sinasabi ngayon na may ginawa daw ang Malacanang kaugnay sa pagpapapigil ng report na umakyat hanggang sa kay Ginoong Kakdak, gayon din sa Executive Secretary dati. Naalala niyo po bang sinabi niya ng particular yun? Mr. Senator, hindi ko po kasi nakapakinggan yung buong testimony niya ngayon. At inaalala ko lang po yung mga nangyari. Wala akong kinalaman sa Rockwell, whatever that is. Ngayon ko lang ho kasi narinig yun eh. It was all about his complaints against the PIDEA leadership for transferring him to a new assignment of alleging that there was some connivance between the syndicate and the PIDEA. That's why we called him. General Kakdak, sir, you have the floor. Mr. Chairman, Yes. Your Honors, good afternoon. I was appointed as Director General PIDEA on October 11 but took my oath of office on October 18. On October 18 na, Your Honor, Mr. Chair, I took my oath of office as Director General of PIDEA. October 18, 2012, Your Honor. 2012. Opo, Your Wait, sir, Honor. wait. So, nung December 17, 2012, nasa admin holding office po sila. Hindi po ako nagtanggal sa kanila, si Yusek Gutierrez. Nakita ko po na 4 na buwan na silang walang ginagawa na nasumusweldo. Nanghinayang po ako sa sweldo nila na tinatanggap. Hindi naman po sila nasuspinde. So, naisip ko po ibalik sila sa mainstream. Sayang naman po yung ginagastos ng gobyerno sa kanila. So, nagtayo po ako ng task force Pinyahan under the regional office of the National Capital Region. So, yung pong mga na-floating na galing sa IIS, nilagay ko po doon with specific instruction na i-clear nyo yung barangay Pinyahan. Kasama doon si Morales. Kasama po doon si Mr. Morales, Your Honor. So, wala naman pong nagrereklamo. Kasi sa totoo lang, from floating,
babalik mo sa mainstream, dapat matuwa na sila eh. Wala naman po nagrereklamo. So tahimik po. Meron po silang 4 na pusher na nahuli. Meron pong 4 na dinala sa rehab. So tuloy-tuloy po kasi medyo mahaba po yung listahan ng target personality sa barangay na yon. Kaya lang po, meron pong nangyari. Ito na po. Meron pong report yung Legal and Prosecution Service ko noong December 26, 2012 na sinabi ni-report po sa akin through a memo dated December 26, 2012 na si Agent Morales turned witness for the accused and testified that there was no actual buy-bust operation by PIDEA agents against Albert Chua and Wen Miao. Mr. Morales further said that the contents of his affidavit were false because the evidence were fabricated and the evidence planted. This is in connection with the criminal case 16939 of the Regional Trial Court, Branch 43, San Fernando, Pampanga, for violation of Section 5, Article 2, and Article 26 of the Revised Penal Code, RA 9165, Your Honor. Sir, klaruhin ko. I beg your pardon. Klaruhin ko, ibig sabihin from arresting officer, completely nag-turn around siya, 180 degrees Opo, Mr. Chair. against his operation. Yes, Your Honor. Kaya ako po'y namangha eh. Ang tagal ko po sa serbisyo, noon lang ho ako nakaranas ng ganun. Samantalang yung mga ahente po natin na hindi nag-a-appear sa korte at nadidismiss ang kaso, kinakasuhan na po namin kaagad. Kasi po may mga case monitor po kami sa bawat drug court. Ito po ay inumpisa nung panahon ni General Junicio. Sir, pause muna tayo sandali. Opo, opo. Morales, kindly respond to that. Mr. Chairman, 180 degrees totoo po yung around. sinasabi ni ni Gerald Kakdak. Ganito po 'yon. Yung nabanggit niya kanina na nag-file kami ng kaso sa PIDEA IAS together with 2 other agents. Sinabi po namin yung irregularities na nangyayari doon sa PIDEA. Na Sandali lang. Opo. Yung kaso na sinabi niya na kayo ang arresting officer pagkatapos nag-execute ka ng affidavit in favor of the arrested persons na sinabi mo daw na fabricated lang yung evidence. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Dahil Kayo nang huli nun. Tapos, ganito yun, sir. Yes. Yung operation na yun, hindi talaga anti-drugs operation yun. Kaya ito yung subject nung complaint namin dun sa PIDEA IAS. Yun po yun. Nauna po, yung ipinail namin kaso dun sa PIDEA IAS, hindi nga po inintindi, talagang inalan lang po nila ni Railroad. Ang nangyari po, pag upo ko dun sa Pampanga, hindi, every time na nakikita ko yung mga pamilya, yung pamilya nung akusado, maawa ka po talaga. Kasi dahil alam ko talaga hindi nangyari. Dahil ako isa lang dun sa naturo na apayan. Kasi nung time na yun, kaya kami nagreklamo sa IAS, kinukomplain namin yung director namin dahil under duress kami, Your Honor. Mr. Chairman, Hindi ka, Mr. Chairman, hindi ka nabayaran. Hindi, Your Hindi ka Honor. nabayaran. Hindi, Your Honor. Guys, go ahead, Tatlo kami. Sir Lorchis. I'm sorry, I've been really patient, but this has absolutely nothing to do with the Batangas drug haul and nothing to do with the Pidelics. This is something former Agent Morales has probably against General Kakdak or probably has something against General Serapio. I'm sorry for cutting the chairman, but ang layo na ho ng pati na yung mga tan na ho, nai-involve na eh. Ang layo na ho eh. So may I ask, Mr. Chairman, that we not give that much leeway to the witness to be talking about so many things. And in the end, we bothered General Serapio, who's supposed to leave for Davao this afternoon. We bothered, even if he was not invited, Attorney Lacanilao, we bothered General Kakdak simply because he was mentioned in making it appear, it seems, that it was all a conspiracy to silence him. But listening to these honorable gentlemen and officers and gentlemen, Mr. Chairman, so may I ask that we try to not go into everything Mr. Morales is saying
each time he mentions a name, this has nothing to do with the subject matter at hand. And this has nothing to do, Mr. Chairman, as well, with what we are trying to find out in this hearing. Medyo masyado na lang Yes, noted, Senator Jesus Escudero. But tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission ng offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siyang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PIDEA after ni Gerald Gutierrez. Nga noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipin down sa akin. Ngayon, naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. Mr. President, Mr. Chair, if we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. That's why we have to, sometimes, siguro, papalahanin ko rin yung sarili natin, we have to vet our resource person. Hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Yes, Your Honor, I fully agree with you. As I've said, meron akong pinaniwalaan sa kanyang sinasabi, meron din akong hindi pinapaniwalaan. Kaya nga tayo nag-hearing dito, para nga i-validate natin yung mga pinagsasabi niya. Yun lang po sa akin. I want to hear everyone. Wala po akong sabihin na magpagamit kung anong meron siyang agenda. Wala po. At rest assured na hindi madidiminish yung ating reputasyon